Musta mga karaketa? Ang i-vlog ko po ngayon ay patungkol sa aking liham ng aking karawan o birthday maturity wishes sa nakaraan. At pwedeng mabago ang ngayon at bukas sa pagkakaibigan. Ang wish ko talaga sa birthday ko at sa buong life na meron ako ngayon, gusto ko ma-experience ang maraming kaibigan like extrovert kaysa introvert. Nakakunti lamang na kaibigan. Sobrang nasasakal ako at nasasawa na rin ako malungkot 2 decades ago. I repeat guys, 2 decades ago sa mahiyain at tahimik na espasyo pati lugar dahil nahirapan makipagkaibigan kapag introvert. At ang mas malala pa doon, humananatili na lang ako, hindi lumabas sa comfort zones, katulad na lamang ng pakikisalamuha at gumala sa iba. Mas masakit sa parte na buhay ko, baka makalimutan nila matagal na akong patay dahil matagal na rin nila akong hindi pinapansin at kinakausap ng matagalan, kaya nauubos ang mga kaibigan ko noon at ngayon. Nagluluksa ako at nalulungkot din ako kasi matagal nang nakakalipas. 2 decades ago, marami ako nasayang na pagkakataon na marami sana akong kaklose na tao. Pero mahirap mag-apologize. Kung magiging extrovert ako ngayon, sana sundin ko na lang ang mga payo ng aking mga kaklase na matuto kumilala at makiramdam sa paligid. Gusto ko rin marunong na akong gumala at makisalamuha sa kanila. At dahil doon, maaalala pa nila ako at hindi makakalimutan na mga bandings na pinagsamahan namin, katulad na lamang ng lagi na ako lumalabas ng comfort zones. At dahil doon, nare-recover ko na nagtatagal pa rin ang friendships histories ko na hindi ubusang lahi ng mga kaibigan. Siguro kung born extroverted ako dati, hindi born introverted guys. I repeat, hindi siguro ako magkakaroon ng malalang regrets katulad na lamang na mga ka-close ko pa rin sila ngayon. Ka-close ko pa rin sila noon hanggang ngayon. Dahil kausap lang ako ng kausap. 2 decades ago guys, di sana hindi na sayang ang mga pagkakaibigan ko na totoo naman talagang meron ng kumakausap sa akin kaysa wala, di ba? Kaysa sa wala. Bagkus, napakahalaga ang makahanap ng mga kaibigan kasi diyan ka palang matututo sa hardships mo sa nakaraan. At isa pa is matuto ako kung paano maging masaya kapag may kasama mga kaibigan na kilala ko na alam ko sa sarili ko na hindi nila na ako iiwan at pababayaan na malulong sa kalungkutan, na mahirap mabuhay na walang kaibigan na kakausap. Gusto ko rin humingi ng awat pagpapatawad sa mga taong nasaktan ko dati. Dahil hindi ko naman sila sinasadyang masaktan sa mga pagkakamali ko noong una pa lang hanggang sa huli. Ngayon, ang times na marami akong hindi kinakausap nun, o kaya hindi nakausap before, kaya hindi rin sila kumausap sa akin. Nillook nila yung aking pride. Wag naman ganun mahal ko nga mga kaibigan ko. Ang problema lang, mahirap magparamdam sa past. Para akala mo matagal na akong patay sa nakaraan. Kasi matagal na rin akong hindi nagpaparamdam sa mga nakakausap, nakakamingle at nakakagala ko. Gusto ko talagang mag-mature ang aking isipan. Siguro kung pumasok lamang ako sa relasyon, you know what I mean, relasyon guys, nang matagal na nangyari yung inaasam kong tagumpay, hindi na sana ako nagluluksa ngayon. Promise, I repeat. Hindi na talaga ako nagluluksa kapag na-experience ko yung mga relationship na yan. Kasi, ang relationship goals kasi yan, yun yung nagpapabuti sa self-esteem mo para hindi ka talaga mululong sa depression na yung pinagdaanan guys. Para sabihin sa lahat ng mga kaklase, bakit ako lang mag-isa? Bakit marami nagsabi sa akin may jowa ba ako? Bakit ba nalululong ako sa pagkasawi? Bakit mahirap mabuhay na walang kausap? At yan ba ang matinong ugali na ikakaharap ko? Siguro nga, hindi pa buo yung sarili ko.
noong mga panahong hindi pa ako nagigising sa katotohanan. Kaya pala hindi ko alam kung paano mabuhay ng matagal. Pero Lord, sana malaman mo naman, no, kay bigat na talaga ang pinaghihirapan ng mga panahon na kailangan ko sila makausap para makasurvive sa life. Lord, bakit ako lang nagkakasala dito? Bigyan nyo naman ako ng mapagmahal na mga kaibigan, Lord. Because I can't live life without talking to friends. Like someone who doesn't talks to me. Because in reality, hard to live life alone. Lalo na kung hindi kumpleto ang buong pagkatao na meron ako. At kung ang rason pala ay pumasok agad ako at gusto ko na ulit manigaw ng maraming babae para matapon ang mga regrets ko sa nakaraan, alam nyo naman po kung gaano kahalaga ang social life. Kasi kapag tahimik lang sa umpisa, sobrang lumalala lang ang problema ko sa buhay dahil kulang ako ng papansinan ng mga hobbies, interests at experiences na mga gusto ko maging ka-close. Bigyan nyo na po ako ng mga babaeng mamahalin ako ng buong buo na hindi ako nasasaktan. Ni hindi sila umasta para sa akin na masakit yung pinagsasabi nila sa mga naging karelasyon ko. At kung choice ko pala is maraming karelasyon, okay na sa akin yun. Kasi to be honest, marami rin ako naging crushes nung grade school, high school, senior high school, pati college. Hindi ko lang talaga masagot in the first place kasi ayaw ko naman talaga pairalin ng selos na ito. Pero nung nakilala ko, sina Angeline, ang babaeng pinakamamahal ko, siya lamang ang naging susi ko dati para mawala ang mahirap ko pinagdadaanan dati. Pero nung wala na siya, nagluluksa ako. Mahirap talaga. Mahirap. Mahirap mabuhay maging single. No man is an island. I need relationships to live longer life. Bigyan niyo po ako ng mga karelasyon, Lord. Maawa po kayo sa akin. At yung mga pagbabago na yan, naway mag-mature na rin ako sa ibang tao. Para yung mga ibang binitawan kong mga salita dati, hindi na sila masasaktan kailanman. Sana po marami kayong manatulong sa vlog ko at sana po, ayun, manganap talaga kayo ng mga ka-relationship at mga ano. Kasi ako pinagdadaanan ko ito before, guys. So, masakit ang pinagdadaanan ko dati. Pero guys, sana kung gusto niyo baguhin yung personality, sana dapat sa una pa lang maging extrovert na kayo. Kasi sa una pa lang, imposibleng wala talaga akong regrets, guys. Sobrang malala ang pag-isisi ko, guys. Marami akong ka-close dati, guys. Kasi hindi ko alam kung paano patawarin niyo ako, Lord. Sana mapatawad niyo ako sa mga klase ko na saktan dati. At sana humingi ako ng advice na kung marekindle ko naman ang ating pagkakaibigan, nakadepes talaga. Basta, yun lang mga payo ko sa inyo. Dapat, wala talaga ang pag-isip sa buhay. Kung kailangan nyo yung mga kausapin nyo yung kausapin, guys. Huwag kayong magpadala sa pagiging mahihayan, guys. Kasi wala magiging worth it dun, guys. Lalo lang makakadepes sobrang kapag alam mo, sabihin nyo na hindi pa kayo nakakalabas sa comfort zone. Pero guys, iniwala ko sa kakayahan nyo na kaya nyo rin. Kung kaya ko rin mag-vlog, kaya nyo rin. Okay, guys? Okay. Magdasal na kayo sa may kapal na Panginoon. At naway makakatungo siya sa mga problema nyo sa buhay. Okay. At dito na po natatapos ang vlog ko. At sa next vlog na po ulit. Paalam!